Biyahe tayo ng Bicol using this motorcycle. Isa sa benchmark ko when it comes to long ride purposes. Grabe guys, so tingnan nyo to. Nangyari dito, saan galing to? Lumabas na naman yung mga lubak dito sa may Quezon. Ayun oh. Anina pa ako marami nadadaanan mula pa lang dun sa may Naku po, takas pa. Di ako makapagsalita. Ano lang, pula 150. Thank you. Wala, ayaw sumara nung gas tank. Wait nga. So ayun guys, what's up? Dashi Vinci here. Yan, nag-quick gas up lang tayo dito sa amin, Kawit, Cavite. Not sure why no, ba't bumuka siya, pero teka, isara ko lang sandali. Parang nawala kasi ng lock eh. Teka lang. Kailangan masuntukin to? Paano lang di bumukas? Anyway, yun nga, biyahe tayo ng Bicol using this motorcycle. Siyempre, ay putik, ano yun? Ano yun ah? Buhangin yun ah. Siyempre hindi kompleto yung ride review natin kung hindi natin ito i-Bicol ride. And tulad nga na nasabi ko sa aking previous vlogs, isa to sa mga option ko when it comes to getting a new bike for long ride purposes. Gawa ng, yun nga, 400cc, expressway legal, the same time comfortable, sharp handling. Isa to sa tinitignan ko. Time check, 5:12 AM. Tingnan natin kung anong oras tayo makakarating ng Albay, dun kila Casey. Full tank po. 10.46, 581. Thank you. So ano lang natin, compute lang natin, makakamagtano na tayo sa gas. 150 plus 580. Tingnan natin kung ilan yung makukonsume natin sa gas. Actually guys, itong pag-uwi ko ng Bicol, biglaan lang din talaga to. Gusto ko rin talaga malaman kung kamusta itong Kimco Exciting when it comes to long ride, especially Bicol ride. Kasi in my opinion, Bicol ride isa sa benchmark ko when it comes to long ride purposes. Since si Bicol, kung tutuusin, maikli lang ang expressway niya kung mag-expressway ka. Kaya hindi na rin ako nag-expressway ngayon. Hanggang Batangas ka lang. And then the rest from Laguna, Quezon, hanggang makarating ka ng Bicol, walang expressway doon. Compare sa Baguio na like, pasok ka lang ng expressway, yun. Dire-diretso na hanggang Baguio. In short, mas mate-testing talaga yung sasakyan na gagamitin mo. Hindi lang yung sasakyan, kundi yung rider, kung kamusta siya sa biyahe. Parang ganun. Kaya in my opinion, ang ginagawa kong benchmark for long ride purposes, para matesting kung kaya ba ng katawan ko at kung kaya ba ng motorcycle, is Bicol ride. Ano lang naman ako dun sa Bicol, siguro mga 3 araw lang din. Hindi naman din ako magtatagal dun. Gusto ko lang talaga mabiyahe to. Gusto ko lang din malaman kung kamusta siya. Same time, syempre, mabigyan din kayo ng idea in regards sa kung plano nyo man bumili ng ganitong klaseng motorcycle. Mababa pa ang ating biyahe. And time check natin, 6:03 AM. Moments later. Grabe guys, so tingnan nyo to. Nangyari dito, saan galing to? Galing sa taas? Mukhang galing sa taas to. Grabe. Oh. Sheesh. Mukhang galing sa taas tong ano na to, truck na to. Pero ayaman natin kung saan galing yan. Tumba eh. Dito na lang may handbrake tong Kimco Exciting. Kasi kung walang handbrake yan, lalo na pababa. Sana okay lang din yung driver nung truck na yon. Yan na nakakatakot na mangyayari, no? Mahulog ka sa bangin. Yan na nga sinasabi ko. So time check, 7:21 AM. Grabe, umulan lang ng ilang araw. Lumabas na naman yung mga lubak dito sa may Quezon. Ayun oh. Anina pa ako marami nadadaanan mula pa lang dun sa may mula Tiaong hanggang dito. May mga lubak na di mo akalain na dati okay naman. Ngayon, ang lalalim. Buti na lang talaga umaga ako bumiyahe. Kaya ayoko na rin bumiyahe ng gabi pa uwi ng Bicol. Kasi napaka-unpredictable ng mga lubak. Nakakatakot. Dati kasi kaya ako gabi umuwi para kahit paano males yung traffic. Pag gentong umaga naman, kahit paano hindi ganun ka-traffic eh. Kaya mga gentong oras na ako bumabiyahe. O, diba?
Pag di mo na malaya yan, tapos ang bilis ng takbo mo, babasagan ka ng mags yan, o kaya mabibengkongan ka. Itong nakaraang Manila, Matnog Manila nga, ang daming nga daw na nabasagan ng mags, siraan dahil nga sa mga lubak. Kaya pag uwi ka talaga ng Bicol or babayahe ka ng Quezon, huwag ka masyadong kampante. Tsaka yun nga, I suggest na abutan kayo ng umaga sa Quezon. Eh, na naman diba? Ayun lalim nun. So far, nakaka 100 kilometers na tayo. And ito maganda sa scooter, wala akong nararamdaman ng awit. Kasi nga yan, na-adjust ko yung paa ko, na-adjust ko yung kamay ko, na-stretch ko yung buong katawan ko. May mga times na napapadaan ako sa matagtag na lugar, ginagawa ko na lang is nagme-menor para hindi ko masyado ramdam yung tagtag. Mamaya tingnan natin kung may pagbabago ba sa Pagbilao, pero tingin ko meron. Kasi balita ko, ang daming nabasagan ng mags din dun sa lugar na yun. Gawa ng may mga malalalim na lubak ulit. Eto na, going to Atimora na tayo. Tingnan natin kung kamusta yung kalsada ngayon dito. Pero napapansin ko para may mga butas ulit. Ayun, tulad yan. Naku po, mukhang pagdating ng Calabarzon Endurance, malalaki na naman butas ng lugar na to. Dito ako na nabengkongan ng mags sa Calabarzon. Pero yun nga, sana makabawi tayo sa Calabarzon. Pero di pa ako nakapag-register as of this date. And yan na nga guys, meron na nga ulit mga butas dito sa Pagbilao. Delikado. Kaya dito ulit tayo sa sementado. Ayoko muna pagkatiwalaan yung mga asfaltado na yan. Diyan lumalabas yung mga butas. Although yung iba naman, parang nila tinatapalan na nila. Pag naulan kasi, nawawala din yan Pero good effort pa rin kahit paano. Mas okay na yung may ginawa silang paraan kesa yung parang hayaan lang nila. Lalim nun langya! Papapasag mags mo dun pag na-shoot ka. May motto tayo ngayon, don't trust the asphalt. Especially when in Pagbilao. Ayan, may mga malalalim na naman ulit. Tulad nyan. Yun, nakakatakot yung mga lubak. Kala mo mga binungkal. Traumatizing na naman to. Oh, yeah. Ito yung nakakatakot din yung mga may puno, tapos may anino. Tapos minsan yung mga lubak nagtatago dun sa anino. Tatago sa anipot. Buti na lang talaga, nagmenor ako. Mga butas na naman kumikab lang ako. Ayun, lalim nahulog siya dun. Ayun pa, langya ka. Kawawa mga Ayun ang lalalim. No wonder kung bakit ang daming nabasagan ng mags. Itong nakaraang M3 Manila, Matnog Manila. Sana paglagpas natin dito sa Atimora, going to Gumaka, hindi na ganun kalalim yung mga lubak. Diba? Imagine mo, bumabiyahe ka dito ng gabi, tapos ang bilis ng takbo mo. Tatalsik ka dyan. 82 kilometers later. Laki talaga ng difference sa 150cc. Yung tipong puwi-pace na ako 100, tapos isang throttle ko lang hahatak ulit. Kumbaga wala kang loss of power. Ang laki ng kaibahan niya sa 150cc na pag nasa 100 kph ka na, tapos nag-throttle up ka pa, parang hindi pa agad hahatak. Eto, alam niya, isang throttle up mo lang ulit, hahatak pa. Malaki yung headroom ng power. Kala may checkpoint. Morning po. License lang po ba or pati RCR?
400 po. Ano, pinairam po sa akin ng Kimco Philippines. Pinapa-test ride. Opo, Kimco Philippines po mismo. Ito po yung ano niya. Naku po, takas pa. So yun, buti na lang, rehistrado na tong ano, Kimco. Hindi ko akalain na magkakaroon ng checkpoint dyan. Sa tagal kong pabalik-balik dito sa Bicol, or pabiyahing Bicol, parang 2 to 3 times lang ako na checkpoint. Buti na lang din, complete documents tayo. Approaching gateway to Bicolandia. Time check 9:55 AM. Quickie lang tayo, quick selfie lang tayo dito sa gateway to Bicolandia. So yun, nag-quick picture lang tayo dyan sa may gateway to Bicolandia. Going to Tagkawayan na. At dito na natin masusubukan kung kamusta ba ang Kimco Exciting 400 VS. Ang ginagawa ko kasi talagang benchmark when it comes to suspension, etong Tagkawayan. Kasi napakahaba ng Tagkawayan na yan, na puro tagtag, tapos may mga lubak pa. Although yung dinaanan ko kanina dito sa may Kalawag, may mga slight lubak siya, pero goods naman yung absorption netong Kimco. Ang isa kasi sa reference ko when it comes to suspension, it's either ADV 150 or Supra GTR 150. Yung dalawang yun, in my opinion, and based din sa usage ko na ilang beses ko nang biniyahe dito sa Bicol, ang smooth niya sa mga matagtag na kalsada. Kaya nagiging benchmark ko si Supra GTR 150. Si ADV rin, ganun din. Smooth din siya pagdating sa matagtag na kalsada. Kaya tingnan na lang natin kung kamusta tong Kimco Exciting mula dito sa Tagkawayan del Gallego and Taragay. Para mabibitawan ko yung manubela, grabe. Yung mga times na baka mabitawan ko yung manubela, tatakot ako. Oh, shoot. Buti na lang nakapag-break tayo. Tapos kumagat ng gusto yung ABS. Minor. Ayun o. Alam mo hagdan eh. Aray. Tayo kinakabayo. Sumakit katawan ko, taga lang. Nagme-minor muna ako, sumakit bigla katawan ko. Eto na. Yung sinasabi kong part na sobrang tagtag talaga. Hindi ako makapagsalita. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko sa inyo. Hindi ko alam kung ano i-explain ko sa inyo. Kasi puro tagtag ang nararamdaman ko. Okay na ako magpagpag Pagod ako dun All throughout ng biyahe ko, mula Kawit, Cavite hanggang makarating dito sa Tagkawayan, halos wala akong pahinga. Kasi wala naman ako nararamdaman na masakit sa katawan ko or ngawit sa katawan ko. Meron man sa likod, pero tolerable. Pero ngayon, nung nakadaan na tayo dito sa Tagkawayan, grabe lumabas lahat ng pagod ko. Kung ako owner na itong Kimco Exciting, unang upgrade na gagawin ko sa kanya, ipaparepack ko yung front suspension, tapos i-upgrade ko yung rear suspension niya. Yun na lang talaga complaints ko dito sa bike na to, yung pagiging matagtag niya na suspension. Hindi ko rin sure kung yung ibang maxi scooter ba is ganito rin ang play ng suspension nila na matagtag. Sa mga X-Max user, baka pwede kayo mag-comment kung anong play ng suspension ng NMAX. Sa itong Kimco Exciting, salty. And sorry to say this, but gusto ko na maging honest sa inyo. Yes, may katagtagan siya. And buti na lang patapos na tayo dito sa Tagkawayan. So nagpasan lang natin itong konting Tagkawayan. Then pahinga lang tayo sandali. Grabe, umakit katawan ko dun 3,000 whoop-whoos later. So guys, quick update. Ayan na, nag-start na mag-blink ang ating fuel gauge after 298 kilometers. And alam ko merong gas station dito, kaya tara, pa-full tank natin dito. Tapos i-divide natin yung total distance mula nung huli tayo nagpa-full tank sa kung ilan ang malalagay na gas dito sa ating Kimco Exciting. Tapos pag na-divide natin yun, doon natin malalaman kung ilan ang kanyang fuel consumption. Full tank, boss. Sige, okay na yan. 777. Thank you. So, compute natin yun, guys. I-divide natin yung 11.2 na yun sa total na tinakbo natin. So, yung tinakbo natin kanina is 300 kilometers sakto. 300 kilometers divided by 11.2, 26 kilometers per liter. 26 kilometer per liter, di naman sama. Given na 400cc siya, tapos scooter pa. Ang full tank natin is kumakain ng 300 kilometers. Ibiblink pa yun. Possible
makakauwi na tayo ng Ginubatan, makakabalik pa tayo dito. Kasi technically, mula dito hanggang kay Casey sa Ginubatan, around 150 kilometers pa. So may balikan pa to kung tutusin. Pero yung 26 kilometers per liter na yun, hindi na rin siya masama. 400cc, tapos scooter pa. Update ko na lang ulit kayo guys kapag malapit na ako sa Ginubatan. Kasi yun nga, tuloy-tuloy na tong biyahe ko. Wala nang tigilan to, wala nang stopan to. Eh buti may mga nagmamando dito ng mga tao kasi makikita nyo. Grabe yung lubak ko. Sheesh. 3 hours later. Yo, quick update. Dito na ako sa Ligao. Time check, 1:14 PM guys. Papakita kasi mo yun, no? Kaso maulap eh. So, kumusta ba ang kondisyon natin? So far, tutusin, okay naman. May konting ngawit lang sa balikat. Tapos yung puwet, medyo masakit. Pero sa binte, wala akong nararamdaman na kahit anong ngalay or ngawit. Kasi, nai-stretch ko siya. Tapos kanina, na-discover ko rin na, yun, pwede ko siya i-stretch ng ganyang kahaba. Tutusin, apaka-relax ng kanyang riding posture. Na-testing ko kanina. Pero mas sanay kasi ako, nakaganto lang yung pako. Yan. Tapos ginagalaw-galaw ko na lang. At least hindi siya nakakangalay. Pag nakaka-feel ka ng ngalay, baguhin mo lang yung position. Ngayon kung mapapasin nyo, tinaas ko tong windshield. Kasi lakas ng hangin kanina. May tendency na yung wind drag is masakit sa katawan. Kahit pa paano, nabawasan yung wind drag nung tinaas ko to. Napansin ko naman sa kanya, yung wind drag na dinedeflect na itong windshield is napupunta naman sa ulo ko. May mga times na parang kinakalampag yung ulo ko, parang may umuuntog-untog, parang ganun. Ngayon, ang ginagawa ko, yumuyuko ako ng ganito para kahit paano, hindi directly mapunta sa ulo ko yung wind drag na dinedeflect na itong windshield. And then, sa makina, sa motor, so far, wala naman ako na-experience na kahit anong kakaiba. Solid pa rin, sarap pa rin gamitin, sarap pa rin ipang long ride. By the way, kung napag-uusapan din pala natin kanina yung advantages ng mga ganitong klase motorcycle, like 400cc. Siguro masasabi ko naman disadvantage with this bike is yung kanyang fuel economy compare sa 150cc, tsaka maintenance. Ayan. Kasi kailangan din natin i-factor yan. Hindi natin pwede yung parang gamit lang tayo ng gamit, di ba? Na tipong porket brand new or porket bago, hindi mo na i-maintain, hindi ka nagagastos for change oil, belt, brake pads, and etc. And pagdating naman sa fuel consumption, ayun nga, almost doble ang kain niya compare sa mga 150cc. Kung yung GTR ko, kumakain siya ng, let's say, almost 50 km per liter. Eto, 25 km per liter. So, kalahati. Kung ang gagastusin natin is around, sabihin natin naka 1.5 na tayo sa pagpapagas pa lang using this bike. Ang 150cc, panigurado, mga nasa, usually, 800. Yan. 800, sobra pa yun. Kasi depende rin kasi sa ano nyo, pagpapagasan nyo. Yan din isa natin dapat i-factor when it comes to high displacement motorcycle with low displacement motorcycle. Si high displacement, malakas, advanced ang technology, di kayo papaya sa performance, pero malakas din siya sa gas, tsaka kailangan mong gumastos din when it comes to maintenance. Si low displacement, fuel efficient, low maintenance, yun nga lang, malayo yung difference nila when it comes to power. Pero when it comes sa vehicle ride, yun nga, may advantage yung mga bike na may high displacement, na may extra headroom for power. O yun, dito na pala tayo sa Ginubatan. Time check, 1:21. So yun, dito tayo sa Ginubatan. But anyway, yun nga, kung si high displacement is malaki ang advantage niya, or may advantage siya when it comes to long ride kasi may headroom ang kanyang power, nakaka-overtake agad, hindi hirap yung makina kasi may mga times na kailangan mo siyang overtake sa mga mababagal na sasakyan, tapos pagdating sa uphill hindi kayo papaya. So yan ang advantage niya. The low displacement naman when it comes to long ride, tipid, tapos kaya niya naman mag overtake din, especially yung GTR ko. Pero syempre iba pa rin yung may extra headroom of power. But still, kung ako papipiliin tapos ilo-long ride ko, specifically vehicle ride ko, depende sa magiging flow ng aking ride. Like kung gusto ko yung parang nagmamadali ako, tapos gusto kong comfort wise, syempre ito. Pero kung nagtitipid ako yung tipong wala na akong pera pang maintenance tsaka pang gas, or enough na yung pera ko for maintenance and gas, syempre yung GTR. Mas tipid kasi yun sa gas. Pero kayo ba guys, ano sa tingin nyo? Kung kayo papipiliin, ano mas prefer nyo when it comes to long ride? High displacement or low displacement? Comment down below. Dito ka na siguro tapusin ang vlog. Maraming salamat sa pag-like, sa pag-share, maraming salamat sa pag-comment. Thank you Kimco Philippines para sa pagpahiram na itong Kimco Exciting. So
So abangan nyo na lang yung mga susunod kong vlog with this bike. Yung no drill, ride safe. Peace out.